Okay, dito sa ano na ito, kung bakit kita in-invite na magbigay sa akin ng opinion, or hindi yun sa akin lang kundi sa mga parents din and din sa ibang mga kabataan. Magbigay ng opinion or magbigay ng ideas or mag-share ka ng knowledge about sa relasyon ng magulang at saka sa anak. At the same time, kung nagkaroon naman ng another relasyon ang magulang. Sa sitwasyon kasi natin, alam mo yon na, syempre bilang isang nanay na nag-iisa, na itaguyod ang buhay ninyong magkapatid, na as in, walang ano talaga. So, ano ang mga bagay na nakikita mo habang ikay lumalaki na kasama mo ako? Mapagbigay ka, tapos hindi mo naman kailangan ng ibang tao or ng someone kasama para gampanan yung responsibilities mo or tulungan ka sa mga problema mo, ganun. Okay? So, ayan, thank you for your compliments. Anyway, nag-i-encourage ka naman yan sa akin dati na mag-asawa na ako Pero yung pinakaloob-looban sa'yo, ano ang magiging, ano mo dyan? Ano magiging pananaw mo? Ano yung mga naisip mo or mararamdaman mo kung later on, ang nanay mo mag-asawa ulit or someone na gustong asawahin ang nanay mo? Sa akin, okay lang. Wala naman problema. Basta ang importante, matino, hindi nanakit. Tsaka, syempre, yung gusto mo talaga. Gusto ko talaga. Oo. Kasi yung ganyan naman, hindi naman ako yung makikisama sa kanya, ikaw naman Kaya, syempre, bakit ko pa panghimasukan yun? Sabagay. Magkakaroon na lang ako ng na panghihimasukan ko kung syempre, hindi na tama. Oo, hindi na tama, no? Hindi na okay. Siguro manghihimasok ka talaga kung ako ay sinasaktan, kung ako ay nanineglect or something like that. Sigurado naman kahit sinong anak, manghihimasok talaga kung nakikita nila na parang hindi naman maayos ang partner ng tatay or nanay nila. 'Di ba kasi mahirap pakisamahan ng ganun So paano naman itong isang tatay na matagal na siyang hiwalay sa kanyang asawa kasi ang asawa niya nangabet, nagtrabaho siya sa ibang bansa tapos nadatnan niya na may ginawang ganon ang asawa niya. Oo. So, naghiwalay sila, may mga anak din syempre. And then, tinaguyod niya ang responsibilidad niya sa mga anak niya. Pinaaral niya, tapos hindi naman nagtapos naman, pero hindi nagtrabaho. Instead na maghanap ng trabaho, kasi syempre dapat iaangat mo yung sarili mo, magbibuild ka sana ng career, kasi pinaghirapan ng tatay mo ang pinaaral sa'yo. Ang ginawa mo, nag-asawa ka. Pagkatapos, yung kapatid naman, hindi naman nagtapos din ng pag-aaral. Tapos na-realize na ng isang ama na parang ano ba to, paulit-ulit ako, pabalik-balik ako sa ibang bansa, nagtatrabaho, pero ang halos wala akong na-invest. Parang hindi ko nakikita yung Siyempre, hindi nakikita talaga ng tatay yan. For example, ako, nandun ako sa ibang bansa, pinaaral kita. Nag-expect ako talaga na magiging maayos ka, magtatrabaho ka one day. Tapos pag mag-build ka ng family mo, maging maayos ang family mo. Pagkatapos nag-asawa ka, and then, nag-asawa ka lang ng tambay, and then, wala ka ring trabaho, ayaw mo rin magtrabaho, anong mararamdaman ko, di ba? Hindi yung paano ako in the future, kasi alam ko yun Ano ang maramdaman ng isang magulang na ang anak nila nagpaaral, and then, ayun, syempre, hindi yung ako, hindi ko wino-worried yun. Kung sa mga magulang, hindi kasi nag-aalalang magulang, walang magulang na nag-aalala talaga sa kanila, sa future talaga nila, kung napaghandaan nila yun Ang most talaga na pinag-aalala ng magulang, yung future ng mga anak at ng mga apo. Yun Pero kung ang mga anak ko pasaway, I don't care. Bahala kayo dyan. Bahala kayo, mga muti kayo in the future. Bahala kayo kung mapagutuman yung mga anak nyo, kasi ginawa ko na yung part ko para sa inyo. Dapat gawin nyo rin ang part nyo para sa mga anak nyo, di ba? Yung magiging mo doon na yung ayaw nila bigyan ng pagkakataon ang tatay nila na mag-asawa na magiging masaya, pinapakialaman nila, binabantayan ang kilos nila, tapos hinuhusgahan pa nila, nahuhututan
ng babae ang tatay nila. Tapos yung girlfriend pala niya ay wala namang asawa dati yun o walang anak. Ibig sabihin, an old auntie, ang tawag yon ay matandang dalaga. Yun pala naman ay may trabaho din naman yon. Tapos, wala daw yung ginawa daw yung mga anak niya kung di hingian ng pera. Pag hingi daw sila ng pera, dun hindi daw sila bibigyan. Siyempre kasi may instruction na hindi ka magbibigay kung hindi galing sa akin ang go signal. Parang ganon. Tapos minasama kayo daw, niluluko daw ng babae ang tatay nila, kayo daw hinuhut-hutan lang. So ngayon, ang nangyari doon, hindi na natuloy yun ang relasyon nila. Kasi nga, ayaw na rin ng babae dahil nga doon sa mga pangyayari. O, totoo yun. Sinong babae matutuwa ng ganun ang klase, ganun ang mga anak mo? Matanda na, masyado naman yata. Matagal kasi niya nililigawan, matagal na siya may gusto parang 2018. So, kung kailan na parang okay na, ang katwiran kasi doon ng babae, ayaw niya munang mag-boyfriend, ayaw niya munang mag-asawa kasi ang mga anak niya maliliit pa. At syempre, ayaw niyang isipin ng ng pamilya ng lalaki na baka siya papatulan, baka lang magbo-boyfriend or mag-aasawa kasi para pangpagatas lang, pangpaano lang sa mga anak niya. So, iniiwasan niya yung ganon. Ngayon, kung kailan na nasa tamang edad ng anak niya, ay di inano niya yung lalaki, inintindi niya, hinusgahan naman siya ng todo. So, yun nagkakaroon ng conflict kasi yung tatay ginagaslight, yung parang tinatakot, binabantayan ang bawat kilos, yun yung burden ng isang ama na bawat galaw niya binabantayan siya kung pupunta daw siya sa bahay kapag pupunta daw siya sa bahay ng babae, kung ano-ano mga sinasabi ng anak niya, tapos tinatakot siya na baka mamaya ikaw ang ipabarangay dyan, ikaw ang ipapulis niyan. Tapos tinatanong niya kung ano daw yung kasalanan ng babae sa kanila. Wala naman siyang masabi. Pero ano ang magiging rason, ang pinakalalim na rason na bakit ganyan ninila ang babae? Pwede naman nila kausapin ang babae kung talagang may concern sila sa tatay nila, di ba? Pwede sila makipag-usap na, oy, nabalitaan ko, umamin sa amin ang tatay namin na may ganito. Ano ba ang status? Ano bang ganito, ganyan, di ba? Makukomment mo doon. Siyempre, yung kanyang anak ay immature. Kasi, wala naman siyang magagawa eh. Pero yun ang tatay niya, hindi niya naman makokontrol. Pero kinokontrol niya. Ang magagawa niya lang siyempre, paalalahanan yung tatay niya. Pero hindi sa point na siya yung kokontrol sa tatay niya, siya yung pipili kung sino dapat ng tatay niya. Kasi nga, bakit niya pangihimasukan yung ganong bagay? Personal life pa rin yun ng tatay niya. Siyempre, deserve ng ama niya magkaroon ng privacy, magkaroon ng personal life. Ano kang privacy? Pati nga messenger nga daw, hinahalongkat ng anak niya, binabasa daw yun. Wala na talagang privacy. At the same time, ang tanong, may mahuhut-hut ba? Diyos ko, sa totoo lang, sa pagkakilala ko sa taong ito, as in talagang kawawa talaga ang sitwasyon niya. Sa ilang taon-taon niya na nagtrabaho, wala kaya siyang na-invest ng ganun katindi, ng ganun kung, okay, nagtrabaho ka, palagay natin ay 15 years. Paano pa kung nagtrabaho ka 20 years, 25 years sa abroad? Diba? So, dapat bongga na. Mayroon ka na dapat ng house and lot. May malaking business ka na pagdating ng oras na magre-retired ka na, or maybe, at the age siguro na 50 years old or 55 years old, magre-retired ka na kasi ka na okay ka na, pagod ka na, at the same time mabubuhay-buhay na buhay ka na. Pero nangyari kasi wala Wala. Yung ang kinikita kasi ng tatay niya, hindi naman kagaya sa ibang nasa abroad talaga na malaki ang kita. Kasi wala naman talagang bonggang posisyon ang tatay niya sa kumpanya. Kumbaga, nasa standard lang, na tamang-tama lang mabuhay niya sarili niya at ang mga anak niya, hanggang dun lang. Siguro kung makakapag-invest man, titipirin yung mga bagay kagaya sa ating ginagawa natin, di ba? Kasi hindi naman tayo dito sa standard living lang tayo dito sa sa lugar na ito Pero pag sinasabi namang sobra talaga yung walang privacy. Higit sa lahat walang respeto. 'Di ba? So, 'di ba sa ating dalawa,
Pwede ba yun? Panghimasukan mo sa akin ang lahat-lahat na bagay? Panghimasukan ko sa'yo ang lahat-lahat na bagay? Mm. Pwede ba yan na gawin ko? Siyempre hindi, kasi nga kailangan natin lahat ng privacy. Yes, At saka tama. ang magagawa lang talaga, kasi ang tao naman kasi, pag paghihigpitan mo, gagawa at gagawa pa din yan ng paraan. Tsaka, ang magagawa mo na lang talaga, mag-a-advise, magpapaalala. Yes, Kung tama. talagang concern ka Oo. bilang anak. Oo. Anyway, sa atin kasing dito dalawa, sa relasyon natin dito dalawa, bilang isang mag-ina ha, magnanay, I never heard from you na mayroon kang objection immediately sa isang tao eh. Hindi ko nakita kasi yung judgment mo kaagad sa isang tao. You always show me na, okay, tingnan natin mama kung deserving ba yan. Yan ang naano ko sa, sige ma, tingnan natin. Kung minsan nga eh, kahit yung may mga bagay na ginagawa ako na may pagka-harsh ako, ikaw pa nag-i-encourage sa akin, mana, buksan mo na yan ma, harapan mo na yan ma, anin mo, obserbahan mo muna. 'Di ba? So yun yung talaga yung ano, siguro dahil daway naman siguro na pinalaki kita na, 'di ba, hindi naman talaga ako yung nanghuhusga basta-basta, and then I always, you know exactly, I always protect you. 'Di ba? Alam mo yun na ano, mas lagi ko kayong inuuna kaysa sarili ko. So siguro, yun kung bakit ka naging ganun din. Or maybe I implement a rules and regulations here inside the house and the boundary, 'di ba? Nandun yun eh. Kumbaga, mayroong mga certain thing na kailangan mong maintindihan na hanggang dito ka lang, 'di ba? Mayroon din mga certain things na yung mga tao na yon hanggang dito lang sa ganito natin, 'di ba? 'Yon. So, yun ang problema eh kasi parang masyadong ano na yata ang mga anak. So ano ang Entitled. ha? Naging entitled na. O nagiging entitled na sa lahat na bagay. Status ng lalaki na hiwalay siya doon sa mahabang panahon na sa asawa niya, wala naman siya doon contact talaga personal eh. Instead sa mga anak lang, mayroon bang kasong ganon? Pwede ba siyang kasuhan kung magmahal siya ulit? Eh, di ba nga una naman nagloko yung asawa niya? Oo, nag-una nagloko daw ang asawa niya. Doon sa isang area kasi pumunta siya sa probinsya, nandun daw sa bukid banda, nakasama yung lalaki. Hmm. So ano magiging ano diyan balang araw? Mag-asawa siya sakali. Ang tagal-tagal na nilang hiwalay. Siyempre, siguro naman hindi Oo, kung na sa ano. bagay, invalid reason na. Mm. Kumbaga, Nauna nga siya eh. pwede na siya ha? Nauna nga siya eh. Kaya nga eh. So, yun yung mga, so ang main reason kung bakit naging ganun ang behavior ng mga anak. Ang mga anak ha, ito ha, hindi kasi siya nagtatrabaho. Wala siyang trabaho, asawa niya wala ring trabaho na ano talaga. So, ang tatay actually nag-provide. Ang parent nag-provide ng mapagkakakitaan nila. Para kahit papano, kasi on and off ang trabaho ng lalaki, walang stable job eh. And then, ayun, may ginagawa pa, nagbabarkada pa. Oh. So, may dalawang anak na sila, and then at the same time, wala silang sariling bahay. Nakikitira sila sa bahay na binili ng tatay nila. Oh. So, ano ang pinakarason kung bakit entitled sila? Nagiging unreasonable sila. Kasi nga pinabayaan. Pinabayaan kasi na, na ganyan. Alam mo yun, hindi kasi parehas ng magulang may kasalanan. Kasi hindi sila nag-set ng boundary na magulang mo ko, anak kita. Yes. Kaiba. Hindi kayo may fair? Oo, Ang mga syempre, anak? may fear na kasi yun nga siguro takot na mahatian, Mawalan. mawalan, ganun. Okay. So, exactly, ganun talaga ang mangyayari. Saka makitid yung utak. They are selfish. Kasi kung gusto mong meron ka, dati ikaw nagsabi ka pa sa sarili mo. Tama, exactly. Kagaya sa ginagawa mo, di ba? Kung gusto mo talaga ma-providean ang pangangailangan mo, dahil nasa tamang edad ka na, nagsikap ka para sa sarili mo kasi, lalo na sa sitwasyon natin na hindi mo talaga pwede na
ay anuhin mo na lang ang nanay mo na sa lahat ng mga bagay kasi may kapatid ka pa na iniintindi, di ba? So, yun yung nakikita ko sa'yo eh. Although, hindi naman kita inutusan, oy, magtrabaho ka na. Nagulat nga ako eh, na nagtrabaho ka na eh. Di ba? Kung baga, nagiging independent ka dahil sa mga bagay na nangyayari sa atin at sa mga natutunan mo rin siguro sa akin. Di ba? Yon. So, kaya nga dapat, ganun dapat ang pagiging magulang natin. At dapat ang mga anak, ganun dapat. Hindi yung masyado kayong pa-baby, masyado kayong pa-baby, pa-burden sa mga magulang. Dapat kasi dinisiplina. Yon. Eh, ang tatay nga nilang dinidisiplina nila eh. Paano pa kaya, hello, excuse me love, kung yung tatay nila, ginaganon nila, after all sa ginagawa ng tatay nila para sa kanila, how much more pa kaya sa nanay nila? Na ang nanay nila nakagawa ng matinding bagay. Ay, masigit yun. Walang respeto doon. Diba? Anyway, thank you so much sa time na binigay mo sa akin dito. Thank you na nagkaroon tayo ng very konting oras na inano mo sa akin para dito sa bagay na to. Okay, sige na. Thank you!